Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ano po, mga kababayan, mga Pilipinong naghihintay ng tunay na pag-asa sa gitna ng unos. Ngayong araw, habang ang mga sugat ng Super Typhoon na sumalanta po rito sa ating bayan, na kagaya ni Tino at ni Uwan, ay hindi pa gumagaling. Mga tahanan nawasak, pamilyang nagugutom at mga proyekto ng flood control na ninakaw ang pondo. Hmm? Ito po ang balita. Nasa peligro ang bansa hanggat may posisyon si BP Sara. Ako po naniniwala na magdudulot po ng katakot-takot na pagbagsak ang Pilipinas kung ito po ang mamumuno sa atin. Kung inyo pong naalala nung kasagsagan po ng Bagyong Tino sa Cebu, na-wash out na lahat yung mga kabahayan ng mga Cebuano, ha, na siyang sumuporta sa lahat ng PDP laban nung nakaraang 2025 election. Ano? At itong si BP Sara, kasi po yung Cebu ay maka Duterte po talaga yan. Pero ni anino nitong babaeng ito ay hindi nyo po nakita ron. Ni hindi siya nagpakita, ni hindi siya nagbigay ng malasakit na suporta sa kanyang mga supporters sa Cebu. Ano po? Basahan po natin. Ha? Nagbabala si dating Senador Antonio Trillanes IV tungkol sa umano'y banta sa bansa habang nananatili si Vice President Sara Duterte sa posisyon, lalo na kung siya ay mauupong pangulo sa hinaharap. Ano po? Sa isang pahayag na mabilis kumalat sa social media, sinabi ni Trillanes, "I am telling you, mamimiligro ang ating bayan, as long as she is Vice President, and worse, kung maging presidente yan someday." Ayon sa kanya, ang kanyang babala ay nakabase sa posibleng implikasyon ng pamumuno ni Duterte sa kinabukasan ng bansa, at agad itong naging sentro ng diskusyon sa publiko tungkol sa pamumuno ni at darating na halalan. Ah, si Antonio Trillanes po, ang sabi po niya, nasa peligro ang bansa hanggang may posibilidad na maging BP at maging presidente itong si BP Sara. Hindi ito simpleng opinyon, ito ay paalala na ang kinabukasan natin ay nakasalalay sa mga desisyon na hindi maaaring maging pabaya o mapag-abusong paborito. Ano po? Ito po ang matinding babala ni Trillanes, ano po, laban kay Sara Duterte. Kamakailan nga, nung Bagyong Tino, si BP Sara ay nakikipagkasiyahan sa isang resort dito sa dito sa Quezon, sa Pagbilao yata ito. Nakuha na po siya ng video, pero yung video yun na-delete na po kasi nga binabatikos po sila. Binabatikos yung resorts na yon, na andun siya mismo nung kasagsagan ng bagyo sa Cebu. Ni wala siyang sinabing pakikiramay sa mga
Dadalamhati ron sa mga nawalan ng buhay, nawalan ng tahanan dahil nga sa rumaragasang baha sa kanilang lugar na na-wash out po silang lahat, ay karamihan po sila na nandoon sa gilid ng ilog ay tinamaan po ng tubig hanggang sa akala mo winalis yung lugar na yun. No? Ito po, tingnan ninyo, sa oras na dapat nag-uugnay tayo sa bayan laban sa korupsyon, ha? Nagpro-promote ng legacy ni Gina Lopez sa pagkasira ng kalikasan. Bakit tayo magpapadala sa isang leader na maaring mag-ubos sa soberanya, ha? Magpaubos sa soberanya natin sa West Philippine Sea, ha? Mamili ng ating bayan ang long as she is the president, and worse kung magiging presidente siya. Ano? Ito ay hindi tungkol sa personal na galit. Ano? Hindi po ito sa personal na galit. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa ating karapatan, sa ating mga anak na hindi dapat magdusa sa mga bagyo ng politika at kalikasan. Dalawa na po kasi ang bagyo rito. Bagyo sa politika at bagyo sa kalikasan. Ha? Kaya po, mga babayan, huwag nating hayaang maging realidad ang bangungot na ito sa 2028. Piliin natin ang mga tunay na tagapagtanggol, hindi ang mga nagpapasarap sa beach habang nagbabaha, habang bumabagyo, ha? O nagpapanggap na malakas ngunit mahina sa hustisya. Ano? Sama-sama tayo, suportahan ang totoong leader, ang totoong magtatanggol sa atin. Ano? At ipaglaban ang Pilipinas na ligtas, matatag, at malaya. Yun po dapat. Hmm? Basta po tayo ng mga komento. Ha? I have to agree with Mr. Trillanes. How true? Mas peligro ang bansa habang nabubuhay ka pa. Ito po, alam ko talaga didilis to. Back to you, Trill Lee. Oh. Prayer is the best weapon. Drilling, sundalo, kanin, andyan na, tangke, NCRPO, maihi ka na naman sa pantalon. Matagal na sa peligro, yung mga didilis na lang mauto niya si Sayad. Nakakatawa naman. Well, alam nyo mga kaibigan, sa totoo lang, hindi po talaga marunong na leader ito si BP Sara. Siya po ay may mga naitatagong galit sa puso at pag-iisip niya. Wala pong gagawin yan kapag yan ang namuno. Maghihiganti at maghihiganti po yan. Naniniwala po ako na siya ay maghihiganti. Sa totoo lang. Maghihiganti siya dahil nakatanim sa puso't isipan niya na kailangan niyang ipaghiganti ang kanyang ama na ngayon nandun sa dahig. 100% yan. Maghihiganti po yan. Kung siya ang magiging presidente. Kaya kailangan po niyang hindi makaupo at kailangan po niyang ma-impeach. Malapit na po ang 2026 February, muling i-refile ang kanyang impeachment complaint. Ano? Ako ay naniniwala na mayroon pong gagawa niyan sa muling pagbuhay ng kanyang impeachment complaint. Kaya kailangan niya pong tumalsik at tuluyan ng hindi na siya makabalik sa posisyon
Ano? At ako'y naniniwala na siya po ay hindi na makakabalik. Okay? Hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Malaking tulong po yan sa akin. Ano po? Marami pong salamat at mabuhay po kayo.